Gaano kalaki ang 51 billion sa 3 taon? Ang ibig sabihin niyan ay may budget si Paulo Duterte na 46 million pesos every day, araw-araw. Paano ng isang kongresista gagastusin ng 46 million pesos sa araw-araw for the next 3 years? In comparison sa isang lungsod tulad ng Davao, tulad ng Cebu, that has a budget of about 10 billion pesos taon-taon. So a total of 30 billion in 3 years. Paulo Duterte as a congressperson got more than the entire city of Davao and Cebu. Kailangan ng hundreds to thousands of people para lang makapagpatakbo ng isang lungsod at para makapagbigay ng tamang serbisyo sa isang lungsod. And yet, ang isang kongresista na hindi naman niya trabaho yan ay nakakuha ng mas malaking halaga sa isang buong lungsod tulad ng Davao, tulad ng Cebu. Mas malaki pa nga nakuha ni Paulo Duterte kaysa sa Makati, which is a financial district. Yan po ang problema. Yan po ang kailangan yung tanungin. Kailangan nating lahat tanungin. Alam mo ba, sinubukan ko mag-research, walang may alam, walang informasyon kung saan napunta yung pera. Isang article lang ang nakita ko na nagbanggit kahit papano kung saan sa tingin nila nagpunta yung pera. Ito yung sa may Rappler na nakita kong article written by Antonio Montalvan II. At dito sinasabi niya na based on the website of Paulo Duterte, meron doon siya mga tinulungan in 2020, 2021, and 2022. Meron daw siyang dinonate na construction material sa isang church. Meron daw siyang donate na cooking equipment. Tapos marami daw siyang mga proyektong nagawa pero walang accountability yun dahil walang pinakita kung magkano ba nagastos. Yung pagbibigay ng pera, mga donation sa mga iba't ibang mga organisasyon, barya lang yan. Kumpara sa maraming pera na hindi pa natin alam kung saan na talaga napunta. Kailangan malaman ng taong bayan kung saan niya ginastos yung perang yan. Kailangan ng Commission on Audit gumawa ng isang special audit para malaman nating lahat kung saan ba talaga nagpunta yung perang yan. Kaya hindi ko talaga maintindihan paano pa ng mga iba't iba sa inyo nasusuportahan pa yung mga Duterte. Ang dami na sobrang kalokohan eh. Tama na yan. Itigil na natin itong mga ganitong kalokohan. Kailangan may accountability, kailangan may transparency, at kailangan natin ngayon na. At yan ang katotohanan.